Nehemias. Noong mga araw na iyon, kinuha ni Ezra na saserdote ang aklat ng kautusan. Dinala niya ito sa kapulungang binubuo ng mga lalaki, babae, at mga batang may sapat ng gulang at pangunawa. Mula sa umaga hanggang tanghali, binasa niya ang kautusan sa harapan ng mga taong natitipon sa liwasang bayan. Ang lahat naman ay nakinig na mabuti. Si Ezra ay nakatayo sa isang entabladong kahoy na sadyang itinayo sa pagkakataong iyon. Siya ay nakikita ng lahat sapagkat mataas ang kanyang kinatatayuan. Ang lahat ay tumayo nang buksan niya ang aklat. Purihin ang Panginoon ng dakilang Diyos, ang wika niya. Ang lahat ay nagtaas ng kanilang mga kamay at sumagot, Amen, Amen. Pagkatapos, nagpatira pa sila bilang paggalang sa Panginoon. Binasa ng mga Levita ng maliwanag ang batas na ito ng Diyos at ipinaliwanag ng mabuti ang kahulugan. Nang malaman ng mga tao ang mga dapat nilang gawin ayon sa kautusan, nabagbag ang kanilang kalooban, ano pat sila'y napaiyak. Ang araw na ito ay dakila sa Panginoon na inyong Diyos, wika ni Nehemias at Ezra at mga Levita. Nakikinig ang mga tao at umiiyak nga, kaya sinabi nila, huwag kayong umiyak, wika pa nila. Umuwi na kayo at magtiwang. Ang walang pagkain at inumin ay bahagi na ng mayroon, sapagkat ang araw na ito ay dakila sa Panginoon. Ang kagalakang dulot niya ay magiging kalakasan ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritu bumubuhay ang salita ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos ng dulot sa tao'y bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay napagtitiwalaan. Nagbibigay ng talino sapat ang kaisipan. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tungtuning ibinigay ng pon ay wastong utos. Liligaya sinuman kapag ito ang inunod.
Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos. Pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Yung paggalang sa buwan ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iaral na pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siyang matol, ang pasya ay pantay. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay nakalugod, Panginoon ko't kalungan. O ikaw, nakublihan ko ang dulot ay kaligtasan. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Espiritu bumubuhay ang salita ng may kapal. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni San Pablo na ang lahat ay may kanya-kanyang tungkulin sa paglilingkod sa isang Panginoon bilang bahagi ng kanyang katawan. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo ay tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Bagamat binubuo ng iba't ibang bahagi, iisa pa rin katawan. Tayo lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay bininyagan sa isang espiritu upang maging isang katawan. Tayo lahat ay pinainom sa isang espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi ng isang bahagi lamang. Kung sabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi na nga ba ito bahagi ng katawan? Kung panay mata lamang ang buong katawan, paano ito makaririnig? Kung panay tainga lamang ang buong katawan, paano ito makaamoy? Subalit inilagay ng Diyos sa bawat bahagi ng katawan ayon sa minabuti niya. Hindi maituring na katawan
kung ito'y iisang bahagi lamang. Ngunit ang totoo'y marami ang mga bahagi, ngunit iisang katawan lamang. Kaya't hindi masasabi ng mata sa kamay, hindi kita kailangan, ni ng ulo sa mga paa, hindi ko kayo kailangan. Sa katunayan, ang mga bahaging wari mahina ang siya pang kailangan-kailangan. Ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi gaanong kapuri-puri ay pinabukulan ng higit na pag-aalaga. Ang mga bahagi hindi likas na maganda ay siya nating pinagaganda. Hindi na ito kailang gawin sa mga bahaging sadyang maganda. Naisaayos ng Diyos ang ating katawan. Binigyan niya ng higit na karangalan ang mga bahaging di gaanong marangal upang hindi magkaroon ng inggitan at sa halip ang lahat ay magmamalasakitan. Kung nasasaktan ang isang bahagi, nasasaktan ang lahat. Kung pinararangalan ang isang bahagi, nagagalak ang lahat. Kayo nga lahat ang iisang katawan ni Kristo at bawat isa'y bahagi nito. Naglagay ang Diyos sa simbahan, una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta, at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya na magagawa ng mga kababalaghan, mga magpapagaling ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa, at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Hindi lahat ay apostol, propeta o guro. Hindi lahat ay binigyan ng kakayahan gumawa ng mga kababalaghan, magpagaling ng mga may sakit, magsalita sa iba't ibang wika, o magpaliwanag nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pagbibigay galang sa mabuting balita ng Panginoon, magsitayo po ang lahat.